Kuya, tulog ka ba? Hindi ako sumagot. Sinubukan kong panatilihing pantay lang ang aking paghinga. Akala niya yata ay tulog ako, ngunit sa sandaling iyon ay gumalaw ang sofa. Naramdaman kong may umaakyat. Patawad, pero hindi ko na talaga kayang tiisin pa. Dahan-dahang umupo si Liza sa ibabaw ko. Idinilat ko ang aking mga mata. Sa dilim, nakita ko ang kanyang mukha. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Liza, hindi ko sinasadyang gisingin ka. Gusto ko lang sanang makasama ka. Umupo siya sa ibabaw ko at tumingin sa akin. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ko nakakayanin kung wala ka, kuya. Hindi pwede, Lisa. Alam ko, ngunit dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang katawan. Naglapit ang aming mga mukha. Kahit ngayong gabi lang, pwede mo ba akong yakapin? Liza, alam kong ito rin ang gusto mo, kuya. Naramdaman ko, ang tingin mo, ang panginginig ng kamay mo, alam ko lahat. Ipinulupot ko ang aking kamay sa kanyang baywang. Hindi ko na mapipigilan. Ako rin. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa aking leeg. Hindi ko ito pagsisisihan. Hinding-hindi. Nang gabing iyon, siya ang unang pumatong. At sa pagitan namin, nawala ang lahat ng hangganan. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like para mas mabilis ninyong mapakinggan ang mga bagong totoong kwento ng tala sa gabi. Kung gayon, simulan na natin ang kwento ngayong araw. Ako si Marco, 48 taong gulang ngayong taon. Nagpapatakbo ako ng isang accounting office sa Makati. Hindi malaki, hindi rin maliit, isang pangkaraniwang opisina lang. Kasama ang 5 empleyado, inaasikaso ko ang buwis ng mga small and medium-sized enterprises. Ang asawa ko ay 46 taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang marketing head sa isang malaking korporasyon. Isang babaeng may kakayahan at matalino. 15 taon na kaming kasal. Ang 15 taon ay mukhang maikli sa numero, ngunit para sa aming mag-asawa, ito ay isang napakahabang panahon. Nagsimula ito sa pag-ibig, ngunit sa isang punto, naging isang pagsasamang nasanay na lang sa isa't isa. Wala kaming anak. Desisyon iyon ni Isabel. Gusto niyang mag-focus sa kanyang career, at iginalang ko ang kanyang kagustuhan. Hindi, mas tamang sabihin na sinunod ko na lang. At si Liza Reyes, ay kabatch ni Isabel sa universidad. Mahigit 20 taon na silang matalik na magkaibigan. Paminsan-minsan siyang bumibisita sa aming bahay, at para sa akin, siya ay kaibigan lang ng asawa ko. Si Liza, 44 taong gulang, ay kakahiwalay lang. Tinatapos niya ang 15 taong pagsasama at naghahanda para sa isang bagong simula. Naaalala kong madalas mag-alala si Isabel para sa kanya. Ang dahilan kung bakit tumira si Liza sa aming bahay ay nagsimula noong araw na iyon. Isang umaga, habang nag-iimpake si Isabel para sa kanyang business trip. Mahal, mga 1 linggo yata ako. Kaya mo bang mag-isa? Ganyan palagi ang asawa ko. Nagtatanong siya ngunit hindi naghihintay ng sagot. Tumango na lang ako. Nga pala, dito muna titira si Liza ng ilang araw. Pagkatapos ng annulment proceedings niya at habang naghahanap ng bagong bahay, naaawa akong mag-isa siyang tumutuloy sa motel. Okay lang ba? Nagtanong siya kung okay lang, ngunit napagdesisyonan na ang lahat. Ganoon ang 15 taon naming pagsasama. Si Isabel ang nagdedesisyon at ako ang sumusunod. Nang gabing iyon, bandang 7:00, dumating si Liza dala ang isang maliit na maleta. Kuya, pasensya na sa abala. Hindi, okay lang, maging komportable ka. Si Liza ay 44 taong gulang. Mas bata siya ng 2 taon kay Isabel, ngunit mukha siyang mas pagod. Marahil dahil sa kanyang diborsyo, may bakas ng pagod sa kanyang mga mata na hindi nawawala. Nakahanda na ang guest room. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Salamat, kuya. Ngumiti siya ng bahagya. Tila malungkot ang ngiting iyon, kaya umiwas ako ng tingin. Ang unang gabi ay lumipas ng tahimik. Nagtrabaho ako hanggang gabi sa aking study, at si Liza ay nagpahinga sa guest room. Sa aming kanya-kanyang espasyo, hinarap namin ang aming kalungkutan habang lumilipas ang gabi, 2nd araw. Bandang 11:00 ng gabi, lumabas ako sa study at dumaan sa sala. Patay na sana ako ng ilaw para matulog,
ngunit may nakahiga sa sofa. Dahil madilim, hindi ko maaninag ang mukha, pero inakala kong si Isabel iyon. Naisip ko, baka nagbago ang schedule ng business trip niya at umuwi siya ng maaga. Mahal, dahan-dahan akong lumapit para kumuha ng kumot at ikumot sa kanya. Sa sandaling iyon, habang ilalatag ko na sana ang kumot, may marahang humawak sa aking pulso. Kuya, hindi iyon ang boses ni Isabel. Liza, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Sa dilim, dahan-dahang lumitaw ang kanyang mukha. Sumilip ang liwanag ng buwan sa siwang ng kurtina, bahagyang nagbibigay liwanag sa kanyang balangkas. Naku, ginulat mo ako. Akala ko nasa guest room ka. Hindi ako makatulog. Naisip kong mas komportable sa sofa. Hawak pa rin niya ang aking pulso. Alam kong dapat na siyang bumitaw, ngunit walang sino man sa amin ang unang gumalaw. Kukuha sana ako ng kumot para sa iyo. Salamat. Dahan-dahang bumangon si Liza. Nakasuot siya ng manipis na pantulog at sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumitaw ang linya ng kanyang mga balikat. Mabilis kong iniwas ang aking tingin. Kuya, hindi ka ba nalulungkot ngayong wala si Ate Isabel? Isang biglaang tanong. Ewan ko. Sanay na kasi ako. Ang ibig sabihin ng sanay na, malungkot ka, di ba? Sa sinabi niya, tila may kumirot sa isang bahagi ng puso ko dahil totoo iyon. Matagal na akong malungkot, kahit nakasama ko ang asawa ko o wala siya, pareho lang. Ikaw ba, Liza, ganyan din? Tanong ko. Ako. Huminto siya sandali, at saka bahagyang ngumiti. Matagal na akong malungkot, noong kasal pa ako, at kahit ngayon, nagkatinginan kami sa dilim. Ang katahimikang iyon ay kakaibang naging komportable. Kahit hindi magsalita, tila naiintindihan namin kung gaano kami kapareho ng kalungkutang dinadala sa buhay. Magkumot ka na. Lumalamig na kapag gabi. Iniabot ko sa kanya ang kumot. Matulog ka na rin ng maaga, kuya. Ako na ang maghahanda ng almusal bukas. Naku, huwag na. Okay lang. Hindi. Nakikiabala na ako, kaya dapat lang nagawin ko iyon. Muli siyang humiga sa sofa. Itinaas niya ang kumot hanggang sa kanyang baba at tumingin sa akin. Kuya, ang swerte ni Ate Isabel, nakatagpo siya ng mabuting tao. Salamat. Totoo, mabait, maalalahanin, naiinggit ako. Humina ang kanyang boses. Ako kasi hindi nakatagpo ng ganoon. 15 taon kaming nagsama, pero hanggang sa huli malungkot ako. Hindi ako makapagsalita dahil pamilyar sa akin ang kanyang kalungkutan. Dahil ganoon din ang nararamdaman ko sa buhay ko. Matulog ka na ng mahimbing. Ikaw din, kuya. Bumalik ako sa study, ngunit hindi ako makatulog. Patuloy kong naiisip si Liza na nasa sala. Ang kanyang mga mata, ang kanyang boses, pati na ang amoy ng shampoo niya. Nakatulog lang ako bandang 2:00 ng madaling araw. Kinabukasan, may mabangong amoy mula sa kusina. Kuya, gising ka na pala. Naghanda na ako ng almusal. Nakasuot ng apron si Liza. Sa mesa, mayroong sinigang, tortang talong at ginisang kangkong. Hindi mo na kailangang gawin ito. Hindi, okay lang. Naisip ko lang kung kumakain ka ba nang maayos ngayong mag-isa ka. Magkaharap kaming kumain, kakaibang komportable. Mas komportable pa kaysa kapag kasama kong kumain si Isabel. Masarap. Buti naman, kung gusto mo, ipagluluto kita araw-araw. Kung ganoon, ako na ang maghuhugas ng pinggan. Kuya, wag na. Hindi, dapat lang. Pagkatapos kumain, sabay kaming naghugas ng pinggan. Si Liza ang naghuhugas at ako ang nagpupunas at nag-aayos. Ganoon lumipas ang 3 araw. Lumalim na ang gabi. Nagtatrabaho ako sa study at inakala kong nagpapahinga na si Liza sa guest room. Ngunit bandang 11:30, may kumatok. Kuya, pwede bang pumasok saglit? Oo, pasok. Binuksan ni Liza ang pinto ng study. Nakasuot siya ng mahabang duster na pantulog at nakapusod ng maluwag ang kanyang buhok. Pasensya na sa abala sa ganitong oras, pero hindi ako makatulog. May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang may makausap. Kapag mag-isa ako sa kwarto, kung ano-ano ang naiisip ko. Umupo siya sa sofa sa isang sulok ng study. Kung okay lang, pwede bang dito muna ako saglit?
Hindi ko gagambalain ang trabaho mo, kuya. Okay lang, umupo ka lang diyan. Binuksan ko ulit ang computer, ngunit hindi ako makapag-focus sa trabaho. Ang pagkakaroon ni Liza sa tabi ko ay sapat na para makuha ang atensyon ko. Kuya, kailan kayo nagsimulang magkalayo ni Ate Isabel? Isang biglaang tanong. Hindi kami nagkalayo, parang hindi lang talaga kami naging malapit. Pero 15 taon na kayong nagsasama. Ang matagal na pagsasama ay hindi nangangahulugang malapit kayo sa isa't isa. Sa sinabi ko, tumango si Liza. Tama, ako rin. 15 taon kaming nagsama, pero ni minsan hindi kami nagkaintindihan. Hindi niya ako kailangan. Para lang akong isang muebles na nandyan para maging komportable siya. May bahid ng pag-iyak sa kanyang boses. Pagkatapos ng annulment, mas naramdaman ko ang kawalan kaysa sa ginhawa. Parang ang 15 taon ay bigla na lang naglaho sa hangin. Tumayo ako at umupo sa tabi niya. Liza, ayos ka lang. Ayos lang. Minsan nagiging mahina lang ako ng ganito. Pinunasan niya ang kanyang luha. Kinuha ko ang aking panyo at iniabot sa kanya. Salamat kuya. Ang bait mo talaga. Naiinggit ako kay Ate Isabel. Hindi kailangan ni Isabel ang kabaitan ko. Bulong ko. Bakit? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Para lang kaming sanay na sa isa't isa. Nanatili kaming tahimik na nakaupo ng matagal. Sa labas ng bintana ng study, kumikinang ang mga ilaw ng siyudad. Kuya, pwede bang sa sala ulit ako matulog ngayong gabi? Ayokong mag-isa. Sige. Lumabas si Liza sa study. Nagtrabaho pa ako ng mga 1 oras bago pinatay ang ilaw at lumabas papunta sa sala. Nakita ko na namang nakahiga siya sa sofa. Gaya ng kagabi, kumuha ako ng kumot at dahan-dahang lumapit. Ngayon, hindi ko na siya napagkamalang si Isabel. Alam kong si Liza iyon. Nang ikukumot ko na sana siya, idinilat niya ang kanyang mga mata. Kuya, nagising ba kita? Hindi. Hindi ka pa naman tulog. Dahan-dahan siyang bumangon at muli niyang hinawakan ang aking pulso gaya ng kagabi. Kuya, hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Ako, sobrang lungkot ko. Gusto kong maramdaman ang init ng isang tao. Nanginginig ang kanyang mga mata. Sa mga matang iyon, nakita ko ang pananabik. Liza, kuya, nalulungkot ka rin, di ba? Hindi ako makasagot. Dahil sa sandaling sumagot ako, parang may mangyayaring hindi na maibabalik pa. Nang gabing iyon, matagal kaming magkahawak kamay. At nalaman ko na ang tahimik na gabing ito ay malapit ng mawasak. Ang sumunod na araw ay lumipas ng kakaiba. Nagising ako sa tunog ng alarm ng 7:00 ng umaga, mas maaga kaysa karaniwan. Naguguluhan ako kung panaginip o totoo ba ang nangyari kagabi. Paglabas ko sa sala, inaayos na ni Liza ang sofa. Kuya, nakatulog ka ba? Oo, ikaw Liza. Nakatulog din ako ng maayos. Payapa ang kanyang mukha. Wala na ang panginginig na naramdaman ko kagabi habang magkahawak kamay kami. Habang nag-aalmusal, pinag-usapan namin ang panahon, pinag-usapan namin ang menu para sa tanghalian. Isang napaka-ordinaryong usapan. Ngunit alam ko, nagbago na ang hangin sa pagitan namin. Kahit sa opisina, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Hindi ko maintindihan ang mga numero sa ledger. Parang palagi kong naririnig ang boses ni Liza. Kuya, nalulungkot ka rin, di ba? Bandang 4:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ko. Si Isabel, mahal, kamusta ka? Okay lang ako. Si Liza, wala bang problema? Okay lang siya. Buti naman. Mukhang madaragdagan pa ang trabaho ko. Baka abutin ng 10 araw. Sige. Sorry ha. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng tawag, parang may kung anong nawala sa puso ko. Ganyan palagi si Isabel. Nagsasabi ng sorry, pero sa huli, ang gusto pa rin niya ang nasusunod. 6:30 ng gabi, nakauwi na ako. Kuya, andyan ka na pala, handa na ang hapunan. Nakangiting sumalubong si Liza na naka-apron. Sa mesa, mayroong sinigang, adobo at ginisang ampalaya. Araw-araw mo itong ginagawa, masyado na akong nakakaabala. Hindi, kailangan ko rin ng gagawin para lumipas ang araw. Kapag mag-isa lang ako, kung ano-ano ang naiisip ko.
Magkaharap kaming umupo sa mesa. Tumawag si Ate Isabel. Oo, medyo hahaba pa raw ang schedule niya. Gaano katagal? Mga 10 araw. Kung ganoon, pwede pa ba akong manatili rito hanggang sa araw na iyon? Maingat na tanong ni Liza. Oo naman, manatili ka hanggang makahanap ka ng bagong bahay. Salamat kuya. Pagkatapos maghapunan at maghugas ng pinggan, bumalik kami sa aming kanya-kanyang espasyo. Nagtrabaho ako sa study at si Liza ay nagpahinga sa guest room. Mukhang normal na araw-araw na gawain. Ngunit pagpatak ng 10:00 ng gabi, may kumatok sa pinto ng study. Tok-tok, isang marahang katok. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Kuya, pwede bang pumasok saglit? Boses ni Liza iyon. Isang mababa at nanginginig na boses. Oo, pasok. Nanginginig din ang boses ko habang sumasagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Liza na nakasuot ng mahabang pantulog tulad ng kagabi. Ang malabong ilaw sa pasilyo ay nagbigay liwanag sa kanyang silweta. Sa sandaling iyon, parang huminto ang aking paghinga. Hindi na naman ako makatulog. Kung hindi nakakaabala, pwede bang dito muna ako saglit? Bahagyang namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Umiyak ba siya? Umupo ka, sabi ko. Mas mababa ang boses ko kaysa karaniwan. Umupo siya sa sofa. Sinubukan kong magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit huminto ang mga daliri ko sa ibabaw ng keyboard. Walang ni isang letra akong ma-type. Ang buong atensyon ko ay nasa kanya, sa kanyang paghinga, sa kaluskos ng kanyang damit, sa tuwing gumagalaw siya, sa kanyang bango. Kuya, oo, nagkunwari akong nakatingin sa monitor, pero sa totoo lang, wala akong makita. Nang marinig ko ang boses ni Ate Isabel kanina, parang bumalik ako sa realidad. Sa sinabi niya, dahan-dahan kong inilingon ang aking ulo. Nakatingin si Liza sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng siyudad ay nagbibigay liwanag sa gilid ng kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko kasi panaginip lang ang pagtira ko rito. Ngumiti ng bahagya si Liza. Isang malungkot na ngiti. Masyadong komportable at mainit, kaya parang hindi ito ang buhay ko. Parang hiniram ko lang saglit ang buhay ng ibang tao. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Tila napakababasagin niya sa ayos na iyon. Mabuting tao si ate. May kakayahan, matalino, at siya ang kumokontrol sa buhay niya. Sa boses ni Liza, may halong paghanga at inggit. Hindi ako naging ganoong tao kahit kailan. Kapag nasa tabi niya ako, palagi akong parang anino lang. Mabuti ka ring tao, Liza. Sabi ko. Hindi. Umiling siya. Palagi akong umaasa sa iba. Sa mga magulang ko, sa asawa ko, sa kaibigan ko. Isa akong taong hindi kayang mag-isa. Hindi makapagdesisyon, hindi makapili, basta nagpapatangay na lang, nanginginig ang kanyang boses. Nakita kong namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng annulment, natakot ako. Sobrang takot. Ang mabuhay mag-isa. 44 na ako, pero takot pa rin ako sa mundo. Ganito na lang ako, tumatanda pero walang nagagawa. Hindi ko na natiis. Tumayo ako at umupo sa tabi niya. Nang mapalapit ako, mas naging malinaw ang amoy ng kanyang shampoo. Liza, ayos lang. Hinawakan ng kamay ko ang kanyang kamay. Malamig at nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-dahan lang. Hindi kailangang magmadali. Kuya, tumingala si Liza at tumingin sa akin. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ano ang tingin mo sa akin, kuya? Isang biglaang tanong. Hindi biglaan. Alam naming dalawa na darating ang tanong na ito. Matagal akong nag-alinlangan. Dapat ba akong maging tapat o dapat ko pa ring itago? Iniisip kong mabuti kang tao. Isang ligtas na sagot. Ngunit hindi ka sinungalingan. Iyon lang ba? Tanong niya ulit. Ngayon, mas direkta na. Tumingin siya sa akin. Mayroong matinding pagnanasa sa kanyang mga mata. Pananabik, takot, pag-asa, kaba, maraming emosyon ang naghahalo. Liza, pumiyok ang boses ko. Kuya, sabihin mo sa akin ang totoo. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Lumiliit na ang distansya sa pagitan namin. Wala ka ba talagang ibang nararamdaman para sa akin? Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Parang sasabog ang dibdib ko.
Bakit mo naman? Dahil naramdaman ko kagabi. Tumingin si Liza diretso sa aking mga mata. Ang panginginig ng kamay mo, kuya. Ang pagbilis ng tibok ng puso mo nang hawakan mo ang kamay ko, naramdaman ko lahat. Alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Hindi ako makasagot. Gusto kong itanggi, pero hindi ako makapagsinungaling. Lumapit pa si Liza. Ngayon, magkadikit na ang aming mga tuhod. Malungkot ka rin naman, kuya. Di ba? Naging bulong ang kanyang boses. Hindi ka talaga tinitingnan ni Ate Isabel. Alam ko, dahil mula pagkabata nasa tabi niya ako. Hindi ka minahal ni ate. Kinailangan ka lang niya. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ko. Gusto kong itanggi, pero totoo, hindi niya nakita ang mga mata mo, kuya. Kung paano mo siya tingnan, kung gaano karami ang tiniis mo para sa kanya, ni minsan hindi niya nalaman. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Liza. Pero ako, nakita ko. Sa ilang araw na pagsasama natin, nakita ko kung gaano ka kalungkot na tao, kung gaano ka kainit, kung gaano ka kabait, nakita ko lahat. Liza, hindi dapat ganito, sabi ko, sa nanginginig na boses. Bakit? Tanong niya. Pareho naman tayong malungkot. Bakit hindi natin pwedeng aliwin ang isa't isa? Pareho tayong nasasaktan. Bakit hindi natin pwedeng yakapin ang isa't isa? Hinawakan ng kanyang kamay ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa kagabi, mas puno ng pagnanasa. Kuya, naaakit ako sa iyo. Isang pag-amin iyon, isang nanginginig na pag-amin. Sa ilang araw na pagsasama natin, palagi kong iniisip, mayroon palang ganito kabait na tao sa mundo. Gaano kaya kasaya kung may ganitong tao sa tabi mo? Gaano kaya kainit kung mahalin ka ng ganitong tao? Humina ng humina ang kanyang boses. Mali ba ako? Ang makaramdam ng ganito para sa asawa ng kaibigan ko, alam kong mali ako, pero hindi ko mapigilan. Liza, huminahon ka. Ngunit walang lakas ang aking mga salita. Dahil kahit ako, hindi ko mapakalma ang sarili ko. Hindi ako makalma. Humikbi si Liza. Hindi ko na talaga kaya mag-isa. 15 taon akong nabuhay sa kalungkutan. Kahit kasama ko ang asawa ko, gabi-gabi akong mag-isa. Gusto kong may kasama sa tabi ko. Isang taong tunay na nakakakita sa akin. Sana ikaw iyon, kuya. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nag-alinlangan ako. Sumisigaw ang isip ko na bitawan siya. Pero gusto siyang yakapin ng puso ko. Liza, hindi tayo pwedeng maging ganito. Alam ko. Tumango siya. Alam ko. Kaibigan ako ni ate. At ikaw ang asawa niya. Alam ko na hindi tayo pwedeng maging ganito. Pero, tumingin siya sa akin. Hindi ko mapigilan. Ikaw din naman, kuya, di ba? Hindi ako makasagot. Ang katahimikan ko ang naging sagot. Isinubsob ni Liza ang kanyang mukha sa aking balikat. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa aking leeg. Naramdaman ko ang kilabot sa buong katawan ko. Pwede mo ba akong yakapin kahit ngayong gabi lang? Umiiyak niyang sabi. Wala akong gagawin. Talagang wala. Gusto ko lang maramdaman na may kasama ako. Na hindi ako nag-iisa. Iyon lang ang kailangan ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok. Sumisigaw ang isip ko na tumanggi. Ngunit hindi gumagalaw ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Kuya. Tumingala siya at tumingin sa akin. Mga matang basa ng luha, nanginginig na labi, maputlang mukha, at ang pananabik, kalungkutan, at pangungulila sa kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay yumanig sa akin. Bumigay ako. Dahan-dahang ipinulupot ng braso ko ang yakap sa kanya. Marahan, ngunit sigurado. Hindi ito tama, bulong ko. Alam ko, mas isinubsob ni Liza ang sarili sa aking dibdib. Pupunta tayo sa daan na wala nang balikan, kahit na. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking dibdib. Okay lang, kahit ngayong gabi lang, okay lang. Niyakap ako ni Liza. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Mainit, malambot, at totoo. Narinig ko ang kanyang paghinga. Mabilis, nanginginig, at buhay. Hinigpitan ko pa ang yakap sa kanya.
Gusto kong tiyakin na hindi ito panaginip, na totoo ang init na ito. Naramdaman kong unti-unting natutunaw ang matagal nang nagyayelong puso ko. Ang init, gaano katagal kaya kaming ganoon? Tila huminto ang oras. Gaano katagal na ang lumipas? Kuya, pwede ba akong matulog dito? Maingat na tanong ni Liza. Oo. Sumagot ako nang hindi siya binibitawan. Nauna akong humiga sa sofa. Nagdala si Liza ng kumot. At dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ko. Hindi. Sa ibabaw ko. Kuya, pwede ba ito? Tanong niya sa nanginginig na boses. Bago pa matapos ang sasabihin niya, dahan-dahang umakyat si Liza sa ibabaw ko. Parang huminto ang puso ko. Liza, masyado ba akong mapangahas? Umupo siya sa ibabaw ko at tumingin sa akin. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana at nagbigay liwanag sa kanyang mukha. May luha sa kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang tingin. Hindi ko na kayang pigilan. Gusto kong maramdaman ka, kuya, kahit sa ganitong paraan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking dibdib. Siguradong naramdaman niya ang tibok ng puso ko sa kanyang palad. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Siyempre, sumagot ako sa nanginginig na boses. Dahil ba sa akin kaya ka nanginginig ng ganito, kuya? Oo, isang tapat na sagot iyon. Dahan-dahang iniyuko ni Liza ang kanyang katawan. Naglapit ang aming mga mukha, dumampi ang kanyang hininga sa aking mga labi. Kuya, pwede ba kitang halikan? Lisa, alam nating hindi pwede, pero hinawakan ng kanyang kamay ang aking pisngi. Kahit ngayong gabi lang, gusto kong maging babae mo. Sa mga salitang iyon, gumuho ang huling hibla ng aking katinuan. Ipinulupot ko ang aking kamay sa kanyang baywang at hinila ko siya palapit. Naglapat ang aming mga labi, isang mahabang halik, desperado, puno ng pananabik, at mainit, ang matagal na kalungkutan, matagal na pangungulila, at matagal na pagnanasa ay ibinuhos sa halik na iyon. Marco, tinawag ni Liza ang pangalan ko, hindi bilang kuya. Liza. Tinawag ko rin ang pangalan niya. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana ng study. Kumikislap ang mga ilaw ng syudad, ngunit wala kaming ibang nakikita. Tanging ang isa't isa lamang ang aming nararamdaman. Nang gabing iyon, sa sofa ng study, umupo siya sa ibabaw ko. Palapit ng palapit ang aming mga hininga. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis itong tumitibok. Ganoon din ang puso ko. Ganoon namin pinalipas ang gabi. Siya sa ibabaw ko, ako na nakayakap sa kanya. Isang ipinagbabawal na aliw na nilikha ng matagal na kalungkutan. Isang komplikadong damdamin ng pagkakasala at kaligayahan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi kami malungkot. Bandang 3:00 ng madaling araw na unang nakatulog si Liza, tinitigan ko ang kanyang mukha. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, payapa ang kanyang mukha. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito kakomportable. Patawad, Liza. Sabi ko sa aking isip, hindi ko alam kung mapoprotektahan kita. Pero kahit ngayong gabi lang, hindi ko hahayaang mag-isa ka. Dahan-dahan akong kumawala sa kanyang yakap. Maingat akong kumilos para hindi siya magising. Ikinumot ko siya at muli siyang tinitigan, isang payapang mukha. Lumabas ako sa study. Dinaanan ko ang pasilyo at nagtungo sa kwarto. Ang kwartong pinagsaluhan namin ni Isabel. Ngunit ngayon, wala si Isabel. Humiga ako sa kama pero hindi ako makatulog. Tumingin ako sa kisame at nag-isip, ano ba itong ginagawa ko? Bumuhos ang konsensya. Nagsisisi ako kay Isabel, ang pagtataksil sa asawa kong kasama ko sa loob ng 15 taon. Kahit na nanlamig na ang pag-ibig, ang pagtataksil ay pagtataksil pa rin. Nagsisisi rin ako para kay Lisa. Ano ang maibibigay ko sa kanya? Isang hindi tiyak na kinabukasan, isang relasyong kailangang itago, isang pag-ibig na puno ng konsensya. Hindi iyon ang gusto niya. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng kakaibang kasiyahan. Matagal na panahon na ulit akong naging kailangan ng isang tao. Naging isang taong kayang punan ang kalungkutan ng iba. Naging isang taong kayang magbigay ng tunay na init sa iba. At nalaman ko na hindi na kami makakabalik sa dati.
na ang init na naramdaman ko kagabi sa study ang nagbago ng aming kapalaran. Nagsimula ng sumikat ang araw. Nagsisimula na ang isang bagong araw. Ngunit para sa amin, wala nang magiging katulad ng dati. Sumilip ang sikat ng araw sa siwang ng kurtina. Nang imulat ko ang aking mga mata, 9:00 na, late na ako sa trabaho. Ngunit wala akong lakas na bumangon. Ang mga nangyari kagabi ay parang isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Ang mga sandaling iyakap ko si Liza sa sofa sa study. Ano ba itong ginawa ko? Bumuhos ang konsensya. Ngunit may mas malakas na damdamin kaysa doon, ang pagnanais na makita siya. Hirap akong bumangon at lumabas sa sala. Nasa kusina si Liza. Gaya ng dati, naghahanda siya ng almusal. Kuya, gising ka na pala, nakahain na ang almusal. Napakapayapa ng kanyang boses, para bang walang nangyari kagabi. Salamat. Umupo ako sa mesa. Inilapag ni Liza ang kanin at sabaw. Hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon? Kailangan kong tumawag. Nag-file ako ng half-day leave sa opisina. Idinahilan kong masama ang pakiramdam ko. Kuya, ayos ka lang? Mukha kang matamlay. Hindi, ayos lang ako. Magkaharap kaming kumain. Ngunit iba na ngayon kumpara kahapon. Mabigat ang hangin. Tanging ang tunog lang ng kutsara't tinidor ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, unang nagsalita si Liza. Kuya, kalimutan mo na ang nangyari kagabi. Mahina ang kanyang boses. Liza, parang nawala ako sa sarili. Dahil sa kalungkutan, lumampas ako sa hangganan. Pasensya na talaga. Hindi siya makatingin sa akin. Wala kang kasalanan, kuya. Ako ang unang lumikha ng ganoong sitwasyon. Huwag mo sanang sabihin kay Ate Isabel. Wala ka ring kasalanan, Liza. Putol ko sa kanya. Dahil malungkot din ako. Tumingala si Liza. Namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Kuya, pareho lang tayong nadala ng kalungkutan. Kaya huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Ang araw na iyon ay lumipas ng kakaiba. Bandang 2:00 ng hapon, pumasok ako sa trabaho. Hindi ako makapag-focus. Kahit tinitingnan ko ang ledger, si Liza pa rin ang naiisip ko. Ang nanginginig niyang boses, ang init ng yakapin ko siya, pati na ang kanyang paghinga. Hindi ito tama. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ng puso ko. 7:00 ng gabi, umuwi ako. Kuya, andyan ka na pala? Nakangiti si Liza nang salubungin ako. Para bang nawala na ang mabigat na hangin kaninang umaga. Naghanda na ako ng hapunan, pork adobo ngayon. Pagod ka siguro. Umupo kami sa mesa. Unang nagsandok ng kanin para sa akin si Liza. Kuya, kumain ka ng marami. Parang hindi ka kumakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Talaga? Maayos naman ang kain ko. Hindi. Kaninang umaga, ni isang mangkok ng kanin hindi mo naubos. Maalaga siya. Pati ang pagkain ko, binabantayan niya. Liza, naghahanap ka na ba ng bagong bahay? Tanong ko. Hindi pa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako lilipat. Masyado kasing komportable rito. Binitin niya ang kanyang sinabi. Manatili ka lang dito. Hindi mo kailangang magmadali. Pwede ba? Sobrang abala na. Hindi. Masaya rin ako. Sa sinabi ko, tumingin sa akin si Liza. May kung anong komplikadong emosyon na dumaan sa kanyang mga mata. Kuya, oo, tungkol kagabi, talaga bang wala lang sa iyo? Isang biglaang tanong. Kung sasabihin kong wala lang, magsisinungaling ako. Ako rin, nagkunwari akong wala lang, pero buong araw, iyon lang ang nasa isip ko. Ibinaba ni Liza ang kanyang kutsara. Nang yakapin mo ako, kuya, naramdaman ko ang kapanatagan. Isang pakiramdam na hindi ko naranasan sa 15 taon kong pagsasama. Liza, alam kong hindi ito tama. Asawa siya ni ate. At ako ang kaibigan niya. Pero ang puso ko hindi mapakali. Nanginginig ang kanyang boses. Ano ang tingin mo sa akin, kuya? Matagal akong hindi nakasagot. Hindi ko alam. Sa totoo lang, nalilito rin ako. Kapag nakikita kita, Liza, natitinag ang puso ko. Sa pag-amin kong iyon, nanlaki ang mga mata ni Liza. Pero hindi tayo pwedeng maging ganito. Nagsisisi ako kay Isabel at higit sa lahat, nagsisisi ako para sa iyo.
Liza, parang ginagamit lang kita. Hindi, mabilis na sabi ni Liza. Hindi mo ako ginagamit, kuya. Kailangan din kita. Talaga, inabot niya ang kamay ko. Masama ba kung kailangan natin ang isa't isa? Pareho naman tayong malungkot, maliban na aliwin natin ang isa't isa. Liza, hindi ko na kaya mag-isa. Gusto kong manatili sa tabi mo, kuya. Alam kong makasarili ito. Ngunit tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Pwede ba akong pumunta sa study mamayang gabi? Maingat na tanong ni Liza. Tumango lang ako bilang sagot. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, gaya ng inaasahan, may kumatok sa pinto ng study. Kuya, pumasok si Liza, nakasuot ng mahabang pantulog, tulad ng kagabi. Samahan mo ako ngayong gabi. Sige, umupo siya sa sofa. Umupo rin ako sa tabi niya. Kuya, pwede ba kitang yakapin? Liza, isang beses lang. Pagkatapos nito, hindi na talaga. Ngunit alam naming dalawa na hindi iyon ang magiging huli. Niyakap ko siya. Niyakap niya rin ako. Kuya, ang init. Ikaw din, Liza. Matagal kaming ganoon. Tila huminto ang oras. Kuya, pwede ba kitang halikan? Bulong niya. Hindi natin pwedeng lampasan ang linya. Nilampasan na natin kagabi pa. Pero gusto mo rin naman, kuya, di ba? Gusto ko rin. Kung ganoon, ayos lang, di ba? Tumingala si Liza at tumingin sa akin. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Hindi ko na napigilan. Naglapat ang aming mga labi. Isang maikling halik. Ngunit ang maikling sandaling iyon ang nagbago sa buong relasyon namin. Kuya, patawad. Dapat akong magpigil. Hindi. Gusto ko rin. Ipinulupot ni Liza ang kanyang braso sa aking leeg. Pwede ba tayong magkasama ngayong gabi? Wala akong gagawin. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Tumango ako. Pinalipas namin ang gabi sa sofa ng study. Magkayakap, tanging ang tahimik na paghinga ang maririnig. Bandang 4:00 ng madaling araw, nakatulog si Liza. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Isang payapang mukha. Isang mukhang masaya. Ano ba itong ginagawa namin? Sabay na bumuhos ang konsensya at kaligayahan. Nilampasan namin ang bawal. Nilampasan namin ang linyang hindi na mababalikan. Ngunit kakaiba, hindi ako nagsisisi. Nang gabing iyon, unang beses kong napagtanto na maaaring magkasama ang pag-ibig at konsensya. At ang aming relasyon ay dumadaloy na ngayon na parang ilog na hindi na mapipigilan. Mula noon, tuluyang nagbago ang aming pang-araw-araw na buhay. Sa labas, mukha itong normal. Sa umaga, sabay kaming kumakain. Pumapasok ako sa opisina, si Liza ang gumagawa ng gawaing bahay at sa gabi, sabay ulit kaming naghahapunan. Ngunit pagsapit ng gabi, hinahanap namin ang isa't isa. Noong una, sa study, pagkatapos, sa sala, at isang araw, sa aking kwarto. Kuya, pwede ba akong matulog dito ngayon? Maingat na tanong ni Liza. Oo, humiga kami sa iisang kama. Sa kamang pinagsaluhan namin ni Isabel, bumuhos ang konsensya, ngunit tinabunan ito ng init ni Liza. Kuya, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Ako ang dapat magpasalamat dahil nandiyan ka, Liza. Niyakap namin ang isa't isa at naghalikan kami. Ang halik na noong unay maingat ay unti-unting lumalim. Hinaplos ng kamay ni Liza ang aking likod at ipinulupot ko rin ang aking kamay sa kanyang baywang. Kuya, hindi ko na kayang pigilan. Liza, gusto kita, kuya. Talaga, nanginginig ang kanyang boses. Nang gabing iyon, nilampasan namin ang huling hangganan. Sumilip ang liwanag ng buwan sa siwang ng kurtina. Sa tahimik na gabi, tanging ang aming mga hininga ang maririnig. Tahimik na umiyak si Liza sa aking dibdib. Bakit ka umiiyak? Dahil sobrang saya ko. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Ako rin. Magkayakap kami. Hanggang umaga. Mula noon, gabi-gabi kaming magkasama. Sa araw, nagkukunwari kaming walang nangyayari. Ngunit pagsapit ng gabi, nalulunod kami sa isa't isa. Isang araw, nagtanong si Liza. Kuya, ayos lang ba tayo ng ganito? Anong ibig mong sabihin?
Kapag bumalik si Ate Isabel, anong mangyayari sa atin? Hindi ako makasagot. Ayaw kong isipin. Hindi ko alam. Hindi ko na yata kayang mabuhay kung wala ka, kuya. Hinigpitan ni Liza ang hawak sa aking kamay. Ako rin, hindi ko na kayang isipin ang buhay na wala ka, Liza. Kung ganoon, anong gagawin natin? Hayaan nating panahon ang magdesisyon, ngunit alam naming dalawa na walang mareresolba ang panahon, 2 araw bago bumalik si Isabel. Pagkatapos maghapunan, magkatabi kaming nakaupo sa sofa sa sala. Kuya, aalis na ako bukas. Agad? Oo, kailangan kong umalis bago dumating si ate. Nanginginig ang boses ni Liza. Ayokong umalis. Gusto kong manatili rito. Sa tabi mo, kuya. Ayoko ring umalis ka, Liza. Kung ganoon, anong gagawin natin? Matagal kaming tahimik na nakaupo. Kuya, pwede ba akong humiling ng isa pang pabor? Kahit ano, sabihin mo. Ngayong gabi, sa huling pagkakataon, yakapin mo ako ng maayos. Tumingin sa akin si Liza. Sa kanyang mga mata may halong pananabik at kalungkutan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ito ang huli. Talaga? Magkikita pa tayo? Hahanap tayo ng paraan. Talaga? Oo. Hindi ko kayang pakawalan ka, Liza. Hindi na. Sa sinabi ko, humagulgol si Liza. Salamat, kuya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Nang gabing iyon, mas malalim naming naramdaman ang isa't isa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa kwarto, tinawag namin ang pangalan ng isa't isa. Marco, Liza. Lubusan kaming nag-isa. Tila huminto ang oras. Madaling araw na kami nakatulog. Mahigpit na magkayakap. Kinabukasan, nag-impake si Liza. Kuya, aalis na ako. Agad? Pwede namang mamayang gabi. Hindi. Kailangan ko nang umalis ngayon. Baka hindi na ako makaalis kung magtatagal pa ako. Pinunasan ni Liza ang kanyang luha. Niyakap ko siya. Tatawag ako. Araw-araw. Oo, dapat lang. Ipadala mo ang address ng bago mong bahay. Pupuntahan kita. Talaga? Oo. Magkikita pa rin tayo. Ipinulupot ni Liza ang kanyang braso sa aking leeg. Mahal kita, Marco. Sa kanyang pag-amin, bumilis ang tibok ng puso ko. Mahal din kita, Liza. Naghalikan kami sa huling pagkakataon sa may pintuan at umalis siya. Napakatahimik ng bahay nang maiwan akong mag-isa. Nang gabing iyon, tumawag si Isabel. Mahal, bukas na ang uwi ko. Tapos na ang lahat ng trabaho. Mabuti naman. Nakahanap na raw ba si Liza ng bahay? Oo, umalis siya kanina. Mabuti naman, siguradong naabala ka. Walang alam si Isabel kung anong nangyari sa bahay na ito. Pagkatapos ng tawag, nag-text ako kay Liza. Bukas na darating si Isabel. Tatawag ako pagkatapos ng ilang araw. Mabilis siyang nag-reply. Oo, maghihintay ako. Miss na kita. Hinigpitan ko ang hawak sa aking cellphone. Miss na rin kita. Sobra. Nang gabing iyon, mag-isa akong humiga sa kama. Parang nandoon pa rin ang init ng katawan ni Liza. Parang naiwan pa rin ang kanyang bango. Anong mangyayari sa amin? Sabay na bumuhos ang konsensya at pangungulila. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko na kayang mabuhay kung wala si Liza. Hindi na siya kaibigan ng asawa ko. Siya na ang mahal ko. Isang ipinagbabawal na pag-ibig na wala nang balikan. Kinabukasan ng hapon, bumalik si Isabel. Mahal, nakauwi na ako. Oh, welcome back. Mukhang pagod si Isabel. Ngunit kasabay nito, may kasiyahan sa kanyang mukha. Successful ang business trip. Nakuha ko lahat ng kontrata. Magaling. Kumusta si Liza? Maayos naman siya. Tahimik lang. Buti naman. At hindi ka naabala. Naligo si Isabel at humiga sa kama. Pagod na pagod ako. Kailangan kong matulog ng maaga ngayon. Sige, magpahinga ka. Mabilis na nakatulog si Isabel. Humiga ako sa tabi niya at tumingin sa kisame. Ilang araw lang ang nakalipas, si Liza ang nakahiga rito, ang babaeng nakayakap sa akin habang natutulog. Nag-vibrate ang cellphone ko, si Liza. Marco, dumating na ba si ate? Oo, katutulog lang niya. Miss na kita. Sobra. Ako rin. Tatawag ako agad.
Maghihintay ako. Mahal kita. Mahal kita. Mahal din kita. Habang nagpapalitan kami ng text, napagtanto ko na nakapili na pala ako. Kahit nakatabi ko si Isabel, ang puso ko ay nasa kay Liza. Kahit alam kong ito ay pagtataksil, hindi ko na mapigilan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog hanggang madaling araw. Si Liza lang ang nasa isip ko sa mahabang gabi. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bumalik si Isabel. Sa labas, bumalik na ang normal na buhay. Sa umaga, sabay kaming kumakain. Pumapasok si Isabel sa opisina at ako rin ay nagtatrabaho. Ngunit ang puso ko ay ganap na nasa kay Liza. Palagi kaming nagte-text kapag may pagkakataon. Kumusta ang araw mo? Miss na kita. Kailan tayo magkikita? Miss na rin kita. Gagawa ako ng paraan. Ngunit hindi madaling magkita. Nasa bahay si Isabel at wala akong maidahilan. Sa ikalawang linggo, habang nag-aayos si Isabel para pumasok, sinabi niya, "Mahal, sa weekend, bibisitahin ko si Liza. Gusto mong sumama?" Parang huminto ang puso ko. May trabaho ako. Kahit weekend, sobrang busy ngayon. Oo, dahil sa year-end closing. Sige, ako na lang mag-isa. Gusto ko ring makita ang bago niyang bahay. Walang anumang pagdududa na sinabi iyon ni Isabel. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Liza. Pupunta raw si Isabel diyan sa weekend. Alam ko, tumawag si ate. Anong gagawin natin? Kailangan nating mag-ingat. Huwag kang magpapahalata. Oo, mag-ingat ka rin, Marco. Gusto na kitang makita. Ako rin. Dumating ang weekend. Sabado ng umaga, umalis si Isabel. Pupuntahan ko si Liza tapos maghahapunan kami. Baka gabihin ako. Sige, dahan-dahan ka lang. Pagkaalis ni Isabel, agad akong tumawag kay Liza. Hello? Liza, ako ito. Marco. Naging masigla ang kanyang boses. Umalis na si Isabel. May oras ka ba ngayon? Ngayon? Oo, hanggang gabi pa bago siya umuwi. Pwede tayong magkita. Pupunta na ako diyan. Makalipas ang isang oras, nasa tapat na ako ng bagong bahay ni Liza. Isang maliit na studio type na apartment. Ngunit malinis at maayos. Bumukas ang pinto at lumabas si Liza. Marco, Liza, nagyakapan kami ng mahigpit sa may pintuan. Miss na miss kita. Ako rin, araw-araw kitang namimiss. Ipinulupot ni Liza ang kanyang braso sa aking leeg at hinalikan niya ako. Isang mahabang halik. Kasing tindi ng pangungulila, kasing tindi ng pananabik. Pasok ka. Hinawakan ni Liza ang kamay ko at iginiya ako sa loob. Isang maliit na bahay, ngunit puno ng kanyang bango. Ito ang bago kong bahay. Anong masasabi mo? Maganda. Dahil nandito ka, umupo kami sa sofa. Hindi, pagkaupo pa lang, niyakap na namin ulit ang isa't isa. Marco, hindi mo alam kung gaano kahirap ang 2 linggo. Gabi-gabi akong umiiyak mag-isa, ako rin. Kahit katabi ko si Isabel, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado. Ano iyon? Hindi kita kayang isuko, Liza. Sa sinabi ko, humagulgol si Liza. Ako rin, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka, Marco. Niyakap namin ang isa't isa ng mas mahigpit at natural nagtungo kami sa kanyang kama. Isang pagkikita pagkatapos ng 2 linggo. Sumabog ang naipong pangungulila. Liza, Marco, mahal kita. Naging isa kami habang tinatawag ang pangalan ng isa't isa. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana. Sa tahimik na hapon, tanging ang aming mga hininga ang maririnig. Gaano katagal na ang lumipas. Magkayakap kaming nakahiga. Marco, ang saya ko. Ako rin. Sana ganito na lang tayo palagi. Posible kaya iyon? Isinubsob ni Liza ang kanyang mukha sa aking dibdib. Hindi ko alam. Pero gusto kong manatili sa tabi mo, Marco. Palagi. Ako rin. Hinigpitan ko pa ang yakap sa kanya. Liza, magkita tayo ng regular kahit 1 beses sa 1 linggo. Talaga? Oo. Nang hindi nalalaman ni Isabel. Maingat. Ayos lang kaya. Ayos lang. Mag-iingat tayo. Tumango si Liza. Sige, naiintindihan ko. Kung ganoon, magkikita tayo linggo-linggo? Oo.
Dapat. Muli kaming naghalikan. Bandang 5:00 ng hapon, kailangan ko nang umalis. Nagpaalam kami sa isa't isa sa may pintuan. Mahal kita, Liza. Mahal din kita, Marco. Pauwi, magulo ang isip ko. Sabay na bumuhos ang konsensya at kaligayahan. Ano ba itong ginagawa ko? Pero hindi ko mapigilan. Bandang 8:00 ng gabi, bumalik si Isabel. Nakauwi na ako. Kamusta? Maayos naman si Liza. Maganda rin ang bago niyang bahay. Mabuti naman, walang napansin si Isabel. Oo, mabuti naman. Pero parang may kakaiba kay Liza. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano? Parang sumigla siya. Ngayon ko lang ulit siya nakitang nakangiti mula noong maghiwalay sila. Parang may nakilala siyang mabuting tao. Talaga? Oo, mabuti naman. May karapatan din si Lizang maging masaya. Walang malay na sinabi iyon ni Isabel. Ngunit alam ko, ang dahilan kung bakit nakangiti si Liza. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Liza. Sabi ni Isabel, sumigla ka raw. Huwag kang magpapahalata. Alam ko, mag-iingat ako. Sobrang saya ko ngayon. Ako rin. Sa susunod na linggo ulit, maghihintay ako. Mahal kita. Mahal din kita. Mula noon, nagkikita kami isang beses sa isang linggo nang hindi nalalaman ni Isabel. Maingat. Sabado ng hapon, sa bahay ni Liza, ang aming oras. At isang araw, gumuho ang lahat. Sabado ng hapon, habang magkasama kami sa bahay ni Liza, biglang may nag-doorbell. Sino kaya iyon? Tiningnan ni Liza ang intercom at namutla siya. Marco. Si Ate Isabel. Nagblanko ang isip ko. Anong gagawin natin? Sabi niya, surprise visit daw. Huminahon ka muna. Mabilis kong isinuot ang sapatos at nagtungo sa veranda. Binuksan ni Liza ang pinto. Ate, bakit ka napadalaw? Hindi ka man lang nagsabi. Surprise visit. Maaga akong natapos sa trabaho. Teka, may kasama ka ba? Narinig ko ang boses ni Isabel. Naglilinis ako. Ganoon ba? Tutulungan na kita. Pumasok ang mga yapak sa loob. Nagtago ako sa veranda at pinigil ang hininga. Ate, ikukuha kita ng kape. Umupo ka muna. Sige, napakabagal ng oras. Pagkaraan ng mga 30 minuto, aalis na ako. Kailangan ko pang maghanda ng hapunan. Agad? Magtagal ka pa. Hindi na. Hinihintay ako ni Marco. Babalik na lang ako ulit. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Liza ang pinto ng beranda. Umalis na siya. Nagkatinginan kami. At napaupo. Muntik na. Patawad, Marco. Kasalanan ko. Hindi. Mabuti na lang at hindi tayo nahuli. Ngunit alam namin na hindi kami magtatagal sa ganitong paraan. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako na hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Na kailangan kong maging tapat kay Liza, kay Isabel at sa sarili ko. Kinabukasan, kinausap ko si Isabel. Isabel, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Tungkol sa relasyon natin. Tumingin sa akin si Isabel. Bakit bigla? 15 taon na tayong nagsasama pero iniisip ko kung minahal ba talaga natin ang isa't isa. Matagal na hindi nagsalita si Isabel. Naisip ko rin iyan. Sa totoo lang. Talaga? Oo. Masyado na tayong matagal na nabuhay sa nakasanayan. Hindi pag-ibig, kundi pagkasanay. Gusto mo bang maghiwalay? Diretsahang tanong ni Isabel. Iyon yata ang makakabuti para sa ating dalawa. Hindi nagalit si Isabel na ikinagulat ko. Sige, naisip ko na rin iyan. Na hindi na pwedeng ganito. Ganoon naming tahimik na tinapos ang lahat. 6 na buwan ang lumipas, magkasama na kami ni Liza sa isang maliit na apartment. Marco, handa na ang hapunan. Paparating na ako. Sa labas ng bintana, papalubog na ang araw. Nakangiting tinatawag ako ni Liza. Hindi na kami nagtatago. Buong pagmamalaki naming tinatawag ang pangalan ng isa't isa at nabubuhay. Siyempre, naputol na ang ugnayan namin ni Isabel. Maraming kaibigan ang lumayo. Ngunit hindi ako nagsisisi. Dahil sa buong buhay ko, ngayon lang ako tunay na nagmamahal. Marco, anong iniisip mo? Ikaw. Naku, sinungaling. Totoo.
Nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Hinawakan ni Liza ang kamay ko. Ako rin. Nang makilala kita, Marco, naging tunay akong masaya. Naghalikan kami. Sa labas ng bintana, kumikislap ang mga ilaw ng siyudad. Nang gabing iyon, nang unang lumapit sa akin ang babaeng akala ko'y tulog na, hindi ko alam na babaguhin niya ang aking buhay. Ngunit ngayon, nagpapasalamat ako. Dahil sa gabing iyon, narito ang kaligayahan ngayon. Minsan, kailangan mong lampasan ang bawal para mahanap ang tunay na kaligayahan. Ang aming kwento ay nagsimula ng ganoon at hindi pa tapos. Magpapatuloy pa ito dahil ang pag-ibig ay isang panaginip na walang katapusan. Hanggang dito na lang ang kwento para sa araw na ito. Pindutin ang libreng subscribe at like para mas mabilis ninyong mapakinggan ang mga susunod na kamangha-manghang kwento ng tala sa gabi. Kung gayon, maging malusog at masaya kayo ngayon.